Hello sa'yo! Hello sa inyo! Welcome to my vlog. Okay, bago yan, syempre, I would like to introduce myself to you at sa mga iba nating viewers. Ako nga po pala si Mircel. Tawagin niyo na lang akong Cel, o kaya Maestra, o kaya Empress. Dati kasi unang tawag sa akin ng una kong trabaho sa salon ay Empress. Kasi medyo kahabi ko daw si Empress. Shockul. Shock. Na-shock ka ba, no? O tayo puan, bago tayo ganito. So, in this video, sa video na ito, sa puntong ito, so, medyo mahaba o medyo maselan ang ating pag-uusapan dahil ito ay hango sa aking tunay na buhay at na-experience talaga sa buhay ko. Ito lamang po ay para sa kagaya ko na kababaihan na maagang nabuntis. So, meron akong ilang mga tips at motivation para hindi kayo mawalan ng pag-asa diyan sa sitwasyon nyo ngayon. Kung sa tingin mo, gusto mong pakinggan tong video na to, ituloy-tuloy mo lang hanggang matapos tong video na to. Pero kung hindi para sa itong video na to, next! Okay, simulan na natin ang kwento. So, maaga ako nagkaanak. 17 years old ako ng that time. So, high school ako, no? Pag-graduate ko ng high school, college na agad. So talagang sobrang taas ng expectation ko, sobrang taas ng expectation of course ng mga magulang ko kasi yung kuya ko nakabuntis, yung ate ko naman nabuntis. So dapat sa akin hindi mangyayari yon, which is boom, biglang naglaho ang lahat ng yun. So ito na nga yung mga ginawa ko, no, nung nalaman ko yun na nabuntis na pala ako. Pero bago yan guys, meron kasi akong history ng cyst. So, pag lumala yun guys, magiging PCOS siya. Yung cyst kasi sa right ovary ko, irregular yung menstruation ko. So, ang nangyayari nun, magkakaroon ako ng 3 months na dire-diretso, tapos mahabang panahon na hindi ako magkakaroon. So, natakot ako nun. So, sabi ko, hala, nakatakot. What if di na ako magkaanak? What if hindi na ako mag-anak? Ganun. Every day, every night, every moment, nagdadasal ako, nagbabasa ako ng Biblia na sana po, bigyan niyo po ako ng anak. Sa awa ng Diyos, dininggin. Kaso, napakaaga nun. Siyempre, 17 years old ako. No? Alam mo yung, hindi ko alam yung gagawin ko. Gusto ko nang magpakamatay. Ginawa ko pa nga, kinuha ko yung, alam mo yung ID lace ko. Nung ID lace ko sa school, sinabit ko yung ulo ko doon, tapos lumuhod ako, tapos sinabit ko doon sa may doorknob. Sabi ko, yung ano pa, nung pag ano ko, ay hindi ko pa nakaya, hindi ako makahinga. So tuloy ang buhay. So everyday, umiiyak ako noon. As in talaga, kasi nga, yung gagawin ko, ganan. Tapos yung partner ko noon, tinuloy niya yung pag-aaral niya. Para sa may estudyante noon eh. Hindi kami kumbaga, hindi rin naging close yung parents niya kasi nga sobrang bata pa namin noon, no. Pero yun, tinuloy-tuloy ko lang. So pagka-graduate ko, guys, pagka-anak ko, nag-isip ako ng way. Hindi pwedeng ganito kasi everyday ata lagi akong binubungangaan ng magulang ko. Pero alam nyo guys, pagpasalamat nyo at saka tanggapin nyo kasi ginawa nyo yan. Pero yan ang magpapatibay sa inyo. Yan yung magiging motivasyon nyo sa araw-araw na magising ka na kailangan hindi ka gumive up. Kailangan mas lalo mo pang galingan. At kailangan maisip mo na hindi pa huli ang lahat. Kumbaga, ito pa lang yung simula. Simula ng pagbabago. Diba? Nakuha nyo yun. So yun na nga, araw-araw ko sinasabihan na, huy, wala ka ng pag-asa sa buhay mo, habang buhay ka na lang ganyan. Hindi ka na makatapos ng pag-aaral, ganyan ka na lang. Hindi ako pumayag, guys. Ang sabi ko sa sarili ko, hindi pwede. Yun yung una kong goal na kailangan makatas mo ng pag-aaral. Siyempre, una makapanganak. Kailangan, sabi ko, pagkapanganak ko, guys, 1 buwan lang ako nagpahinga noon. Kasi ito guys ito ang wag na wag nyong sasayangin. Oo, nangyari na nabuntis ka, no? Sa maagang edad. Baka nga may 14 years old pa o 12 years old din, no? Kayo ang gagawa ng way para makaahon kayo sa hirap. Hindi yung magulang mo, hindi yung kaibigan mo, hindi yung gobyerno. Ikaw mismo ang gagawa ng paraan kung paano ka makakaahon dyan. So, ikaw ang gumawa ng paraan. Katawan mo yan, isip mo yan,
Desisyon mo yan. Anong desisyon mo? At ano yung unang step na gagawin mo para makaalis ka dyan? Unti-unti. Hindi yan isang biglaan. Unti-unti. As of now, I'm 27 years old, but I'm so thankful sa lahat ng nangyari sa buhay ko. Dahil yun ang nagpatibay at ayun ang naging daan para maging matagumpay ako sa buhay ko. Yun siya. No? So, ayun na nga guys. Araw-araw, pinapaalala sa akin na wala kang kwenta, wala kang na pag-asa, ganito. Nagpahinga ako 1 buwan lang pagkapanganak ko. Normal ako noon sa first baby ko. Babae yung anak ko noon. Pahinga ako. So, nag-isip ako ng way. Anong pwede kong pagkakitaan na hindi ako magtatrabaho sa kumpanya? Kasi ayoko nang pumipila. Ayoko nang may mga maraming requirements. Ayoko nang ganon. So, yung ibang group of friends ko, may mga negosyo yung mga magulang niya. So, ano yung pwede kong maiano? Tapos may naririnig ako na, lalo sa lolo ko, sabi niya, Apo, mag-aral ka magupit. Kasi kahit saan ka magpunta, di ka magugutom. Which is true. Pero, sabi niya, di ka yayaman. So, which is yun yung tinatrabaho ko na papatunayan ko sa lolo ko. Sumalangit nawa po ang kanyang kaluluwa. Na, dito sa path na to, may daan para umasenso tayo mga Pilipino. At hindi lang ako, at marami din ako matulungan. Pero syempre, bago yun, kailangan ko muna tulungan yung sarili ko at yung pamilya ko, bago yung ibang tao, tama. So, ganun na nga yung naging tema, no? Saan ako pwedeng mag-aral ng cosmetology? Ayun, merong offer dito sa Calamba. By the way, taga Calamba, Tubong Calamba, Calubang, Laguna po ako. So, meron that time na ang mayor nun ay si Mayor Chipeco. Shout out po sa inyong mayor. Maraming salamat po sa inyong programa dahil isa po ako sa mga natulungan nyo po sa programa nyo na yon. So, yun na. Nag-apply ako doon or nag-enroll ako. Una, dapat talaga hairdresser. Dahil gusto ko talaga matutong magupit. Kasi gusto ko pag lumaki yung anak ko, ako magugupit. Simpleng pangarap lang na gano'n. Ako magugupit sa asawa ko, sa anak ko, ako mag-makeup. But, sumagi sa isipan ko na, what if graduate naman ako ng marketing or business administration, anong negosyo ang itatayo ko? Okay. Kasi pag nag-graduate ako, tapos ibang tao kinuha ko, inasa ko sa iba yung negosyo ko. Lugi. So, dapat ikaw mismo na may-ari, alam mo, hands-on ka sa mga ganyan. Kasi negosyo nga siya. Kaya, yung iba nalulugi kasi first attempt nila, hindi nila alam. So, wag lang tayo susuko. Subok lang tayo ng subok. So, yun na nga guys. Ganun na nga yung naging eksena, no? So, nag-aral ako. So, ubos na yung slot sa hairdresser. 3 months siya guys. 3 months training. Na-culture shock ako. Kasi, ang sabi, dito, wala talaga akong alam guys, promise. Wala akong alam nung pumasok ako sa gantong industriya. Hindi ako marunong magkilay, hindi ako marunong mag-makeup. Wala talaga akong alam. Ang sumagi lang sa isipan ko ng orientation, matutong makinig at sumunod. Kailangan tayo ay parang isang basong walang laman, na kapag may sinabi, parang absorb lang ng absorb. So, open mind ka dapat. So, makikinig ka. Hindi kailangan ni trainer ng magaling. Ang kailangan niya ay maganda yung ugali. Yun ang pinaka na hanggang ngayon, totoo naman yan. 100% is attitude na kailangan nating baguhin. Kasi yun yung magdadala rin sa atin sa tagumpay, yung pag-uugali na meron tayo. Yung adjustment, kung hindi maganda yung ugali mo, i-adjust mo. Yung pakikisama sa tao, sa customer, number 1 yun guys. Ayun, hanggang sa hindi ko namamalayan, unti-unting gumagaling ako sa isang bagay. Kasi nga, atin din ang motivation ko Kumbaga yung motivation na kahit ang hirap, guys, dumaan ako sa hirap ng sitwasyon, nakagaya ng sitwasyon mo, kung ikaw nanonood ka dito sa vlog ko, na ang hirap na gigising ka sa umaga, syempre, gutom ka, wala kang masyadong gaanong pera, tapos yung pamasahe mo sakto lang. Buti na lang, dinaan ko sa pakikisama. May mga tao nililibre ako, lagi lang ako nililibre noon. Hindi ko talaga ma-imagine na ganito yung mararating ko ngayon. Kung iisipin ko, yung buhay ko noon hanggang ngayon, maalwan talaga. Kasi pag may gusto akong isang bagay, nabibili ko siya. Tapos at the same time, nasi-share ko pa kung ano yung meron ko. Hindi man ganun kalaki yan, pero sobrang layo ng gap nung buhay ko noon sa buhay ko ngayon. Sobrang laking gap talaga. At sabi ko sa isip ko, thankful ako dahil tinuloy ko talaga. Sobrang dami nangyari sa life ko noon guys. So,
inaano ko na, shortcut, I mean, anong tawag doon? Kinakat-cut ko na lang yung mga bagay na pwede niyong kapulutan ng aral at maging mapalakas nyo, ko rin yung loob nyo sa pamamagitan ng mensahe ko na ito dahil yun yung na-experience ko na huwag kang sumuko dahil yan pa lang yung simula, baka yan pala, kaya pala binigay sa iyo yan is para maging matatag ka na tao o may something na gustong malaman ng Diyos, yung purpose mo talaga kung bakit ka nabubuhay dito sa mundo. No? Huwag ka mawala ng pag-asa. Sabi ko nga, di ba? Every gising is a blessing. Yun. Di yun na nga yung naging tema, naging eksena. So after ko graduate ng beauty care, yung beauty care kasi isakop niya makeup, manicure, pedicure, foot spa, massage, ganun. So hindi natapos yun. So kinabukasan ng pag-graduation namin, nag-aral na agad ako ng hairdressing. Doon talaga, pinaka-challenge, siyempre buhok. Hindi kagaya ng makeup, pag nagkamali ka, burahin mo lang. Ang buhok, pwede mong masunog. So, ang puhunan mo naman dyan, kailangan ng lakas ng loob at determinasyon. Huwag kang matakot na paulit-ulit ka magkamali. Gawin mo lang ng gawin. Sobrang hirap, guys. Lalo't hindi ka interesado talaga sa buhok, sobrang hirap mo siyang matututunan. But, thankful naman talagang lahat ng mga challenges is nakayanan ko. Ayun na, pagka-graduate ko, sabi, may iba against talaga. Kasi hindi nga talaga madali yan eh. Pero walang mahirap sa taong determinado at hindi madaling sumuko. So doon ko nahanap yung purpose ko. So pagka-graduate ko ng hairdressing, 6 months ako nag-training, nagtrabaho naman ako sa salon. Kasi sabi, pag nagtrabaho ka, huwag ka maghahangad agad ng malaking sweldo. Bakit? Kasi ang mga tao, handa kang bayaran ng malaki once na may experience ka. Bakit sweldo agad ang tinitignan mo? Pwede kang magangad ng sweldo kung talagang magaling ka na doon sa isang bagay na yon. Hindi ko siya tinignan, guys. Ang tinignan ko, experience. Experience na kailangan ko siyang ma-experience at matutunan. Ano ba yung kultura dito? Ano ba yung mga dapat kong gawin? Kasi first time ko magtrabaho sa isang salon. Dahil nga, hindi ko talaga akalain na ganun yung magiging trabaho ko. Kasi nga, ang gusto ko lang talaga, makagraduate ako ng college, tapos sumunod ako sa ibang bansa, doon sa tatay ko. Pero nag-iba lahat lang yun. Simula nung nabuntis nga ako ng maaga. Doon pala yung simula, no? Simula ng lahat-lahat lang yun. Ako mismo ang gumawa ng way para doon sa kapalaran ko. Kasi ikaw din naman ang gumawa ng paraan kung ba't ka nabuntis eh. Ikaw din naman ang gumawa ng way kung bakit nagkaganyan yung buhay mo eh. Di ba sabi nga ni Kong, kung may magandang nangyari sa buhay mo, kasalanan mo yun. Kung may pangit na nangyari sa buhay mo, kasalanan mo rin yun, di ba? So, hindi lang puro magaganda. So, kunin din natin yung mga pangit. So, ikaw din yung gagawa ng way para maging maganda yung takbo ng buhay mo, di ba? So, ganun ang tema. Sobrang, ayun na, experience ko, yung mga bakla. Ganun pala ang kultura ng salon, no? Talagang, pagdating sa customer, talagang hindi bigayan. Pagdating sa sales, napaka-takaw, kumbaga damutan. Pero, yun nga, kasi medyo may pagka-religyosa dun ako nung that time. Hindi ko pa rin nalilimutan yung aral na tinuro sa akin ng lolo ko that time na nabubuhay siya. Ang sabi niya na, lagi mong ipagdadasal, wag katalinuhan, wag kayamanan, lagi mong ipagdadasal na yung karunungan at yung malawak na pag-unawa. Yun lang ang ipagdasal mo. Kasi lahat yun sakop na eh. Yun ang sabi ng lolo ko. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin siya. Tapos yun, pagdating ko ng ganun guys, nag-experience na ako 1 year experience. Pagka-experience ko ng 1 year, naisip ko, 18 ako noon that time eh. Kailangan ipagpatuloy ko yung pag-aaral ko. Para wala na sila talagang masabi sa akin. Araw-araw kong binubulyuhan ng tatay ko na ganito na lang ba, ganyan ka na lang ba. Wala na, hindi ka na makakatapos ng pag-aaral. Ganyan ka na lang. So, hindi ako pumayag. So, is that because of my parents? It's because only, sa sarili ko din, di ba? Kasi iba talaga guys, pag tapos ka ng pag-aaral, lahat, kumbaga, ikaw na lang yung mamimili kung anong opportunity yung maano mo eh. Oo, kumikita na ako dun sa salon, pero yung karunungan kasi, yung kaalaman sa school na talagang magagamit mo rin sa totoong buhay, kagaya nung basta maraming tinuturo sa eskwelahan. Kaya guys, kahit maaga ka nagkaanak, ano bang mangyari, ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Kasi yan ang magiging sandata nyo ng anak nyo balang araw.
iwanan ka man ng jowa mo, iwanan ka man ng asawa mo. Ang diploma mo, hindi ka iiwanan. Ang experience mo, hindi ka iiwanan. Kaya ipagpatuloy mo yan. Kahit 6 na buwan, nagbuntis ka, okay lang. Mabilis lang yun. Basta, yung goal mo, kahit udot-udot, tuloy-tuloy ka. Kahit mabagal, tuloy-tuloy ka, okay lang yan. Kasi mararating mo pa rin yun. Kaysa naman, magsisi ka rin, di ba? Na, dapat pala nagbuntis na lang ako nung kabataan ko kasi ang hirap ngayon. Same lang. Okay lang yun. Kasi marami akong naririnig na dapat pala nagbuntis na ako ng kung kailan, ang hirap din pala magkaanak ng may nung ilalang ganun Kaya ako, sobrang thankful talaga ako kasi nangyari sa akin yun. Walang regret, walang pagsisisi. So, ganun yung naging tema, ganun yung naging eksena. Hindi pa rin naging madali, guys, nung pinasok ko yung kolehiyo. Ang ganda na ng usapan namin ng magulang ko, pagpapatuloy nyo pa rin ba yung pag-aaral ko? Kasi, willing naman po ako. Ayan, binigyan ako pa tuition, 2 taon yun. First year tsaka second year. Tinuloy ko yung course ko na marketing, business administration, major in marketing. So, bakit nga ba marketing? Kasi, sa tingin ko doon ako magaling makipagdaldalan. Marketing, kumbaga, business, ganyan. Pero, hindi naman lahat ng tapos ng marketing nagtatayo ng business Ang ginawa ko, tinuloy ko yung nagsasabi na dapat, graduate ka ng marketing, dapat is magtayo ka rin ng business mo. So, ganun yung naging tema noon. So, yun na nga, nagtayo din ako ng business ko. No? And then, pagtapos noon, di rin madali talaga, guys. Ang hirap nung papasok ko sa school, konti lang yung baon mo. Tapos, alam nyo guys, naranasan kong kumain sa CR. Kasi naiya ako sa mga classmate ko Dahil yung mga classmate ko, rich kid. May nabili sila sa kantin. Ako, hindi ko kaya makabili sa kantin. Kasi nga, sakto lang yung pera ko. Nagtitipid ako, ganun. Para kahit pa paano, mabili ko rin yung ibang bagay na kailangan ko sa school. Ganun siya. Tapos, ginawa ko, sabi kong ganun, dadaling ko yung mga gamit ko sa school. Tapos yung mga classmate ko, kikilayan ko. Talagang minamarketing ko talaga sila. Sinasabi ko na, uy, magpakilay na kayo. Ganun, 20 pesos lang. Yung iba, binabarat pa ako. Yan, shout out sa mga nagpakilay sa akin. Maraming salamat sa inyo, no? Dahil malaking bagay yung may magpakilay sa akin ng 20 pesos. 5 pa sila nun. Di may 100 ako, may pang lunch na ako nun. Tapos, kapag sasama, inaayan nila ako, isama ka. Pagka walang magpapagawa sa akin ng buhok, hindi ako nasama. Pero pag may magpapagawa habang nag-iinuman, go ako, nasama ako. Pero pag yung walang kakwenta-kwenta, kasi ang mindset ko talaga is dapat, pag aalis ako, dapat may pera ako pag uwi. Yun. Kumbaga hindi ko talaga na-enjoy, as in talaga yung college life na walwala na Kumbaga magdadalawang isip muna ako na bago ako pumunta or sumama, dapat may kikitain ako. Sa gano'n, dapat magpapagawa ka ng kuko, gano'n ang tema. Kasi nga may goal ako Goal ko makatapos within 2019. Dahil kapag hindi ko natapos yun, is aabutan ako ng K-12. Sa awa ng Diyos talaga, natapos ko siya. Kahit sobrang ginapang ko talaga siya. So after nun, biglang boom, nag-pandemic naman siya ng 2020. Tapos eto na, nagtuloy-tuloy na hanggang sa, ayun. So eto, kinukwento ko sa'yo to, ikaw na nanonood sa akin na to inspire, na huwag kang mawalan ng pag-asa dahil yan pa lang yung simula ng tagumpay mo sa buhay. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat dahil tinapos mo tong video na to. Magkita-kita po tayo sa next vlog. Yun lamang po at maraming salamat. Goodbye!